Namatay po. Ulitin natin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. And when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Tayo po ay nawala kanina doon sa ating unang pagtatangkang magsimula. Pagtingin ko po sa video, nawala. So, mabuti pong simulan natin muli kaysa sa kanina. Wala na po tayong magagawa doon sa video na yon. Nawala talaga. Isipin, ganito po ang ating kalakaran ng internet minsan. Hindi natin maasahan. Parang nawawala kung minsan.
Hindi natin lang kung dahilan bakit gano'n. Kaya po medyo delikado po yung pinaplano nilang uh, anong tawag nila doon? Blended learning sa papasok po ng pagbukas ng eskwelahan. Dahil kung ganito po ang kalakaran ng internet, mahihirapan tayo. So balik po tayo sa ating pag-aaral. Dito po sa kapitulong ito ng Isaias, ito po ay kasabay na pangyayari sa chapter 36 at chapter 37. Kasi may mga bagay dito na parang hindi pa nangyayari. Pero doon sa lumampas na kapitulo, sa chapter 37, yun po yung nangyari na. Huwag tayo malito na po. So yung 36, 37, 38, ito'y sabay-sabay na pangyayari. Iba-ibang pangyayari pero sabay-sabay. Dito po ito lang po gagamitin ko para dito po sa Tagalog, ng mga araw na yon, nagkasakit si Ezekias at lalo mamatay na siya. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay pumunta sa kanya. At nagsabi sa kanya, ganitong sabi ng Panginoon, ayusin mo yung sangbahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. Sabi nga po natin, ito ay simultaneous sa chapters 36 at chapter 37. Ito pong mulong unang bersikulo ng kapitulong ito ay kaparehas din po sa Pangalawang Hari, chapter 20, verses 1 to 11. So, ito nga po yung mga parallel na mga aklat doon sa Pangalawang Hari at dito po sa chapters 36 hanggang chapter 39. Makikita natin sa Pangalawang Hari, chapters 18 to 20. So ito po, kasi sitwasyon po rito, si Haring Ezekias ay may malubang sakit at siya po ay mamamatay na. In other words, ito ay tiyak na kamatayan. Kumbaga, meron siyang cancer, terminal cancer na, wala na siyang lunas sa kanyang pagkakasakit. So ito po ay, sabi rito, siya ay nagkasakit. Pero dito po sa New King James, in those days, Hezekiah was sick and near death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. So isa po talagang ito yung tiyak na kamatayan. Ano po? Mula sa paningin ng tao, ito yung sitwasyon na ikay mamamatay at wala ka ng pag-asang magkaroon pa ng lunas sa iyong pagkakasakit. So tiyak na kamatayan po yun. Ang sabi niya, sa Ingles, set your house in order. Ibig sabihin, ayusin mo ngayon sa bahayan. Kung sapagkat sa isang hari, siya po yung magsumulat ng isang habilin o last will, testament. At mga kayusan para pagkamatay niya ang kanyang mga pag-aari, etc. ay maayos na mabuti sa kanyang kamatayan. Sa bakit ito po ay naisulat. Yung pagkasulat ay parang utos. Pero maaaring dahil ang sulat po, walang damdamin niya. Maaaring ang tono po ng Panginoon ay may compassionate, hindi naman po diretsang utos lang sa kanya. So siya mamatay na at sinasabi ng Panginoon na ayusin niya ang kanyang mga pag-aari at mga bagay na dapat niyang ayusin pagkamatay niya. Kasi alam niyo, minsan, pag mayroon kang pag-aari at hindi mo inayos, nagkakagulo. So, nagkakaaway-away yung mga magkapatid dyan, nagkakaaway-away dahil walang iniwan na kasulatan. So, sabihin, ayusin mo bago ka mamatay kanya. Yun po sa ikalawang talata. Nang magkagawi, ibinaling ni Ezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed to the Lord. Kanyang sinabi, alalahanin mo, Panginoon, ipinapakiusap ko sa iyo kung paano kayo lumakad sa harap mo na may katapatan at buong puso at gumawa ko ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiiyak na may kapaitan and said, remember now, O Lord, I pray,
how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Sa Tagalog, wept bitterly, siya umiyak na mabuti. Dito po sa Tagalog, umiyak na may kapaitan. Parang hindi parehong kahulugan. Pag wept bitterly, talagang umiyak ka, sabihin. Ibinuhos mo ang iyong luha sa pag-iyak mo. Yung may kapaitan ng salitang pait, para ikay masakit ang loob mo. So itong Tagalog, hindi po maliwalag, mas maliwalag po yung New King James. So po'y nanalangin sa Diyos na umihingi siya ng kalunasan sa kanyang sakit. Hindi para sa kanyang pansariling dahilan, kundi para sa kanyang bayan. Kasi tandaan natin, chapters 36, 37, 38 ay sabay-sabay yung nangyari. Siya po, ang kanyang bayan po ay nasa delikadong kalagayan dahil sa babala ni Hezekiah at ang ibang mga bayan ng Judah ay sinakop na ni Sennacherib. Hindi pala si Hezekiah, si Sennacherib, nangyari ng Syria. So siya, ibinabaling niya ang kanyang paningin sa Diyos. Na hindi ito ang tamang panahon para siya mamatay. Sapagkat ang kanyang bayan nasa gitna ng panganib, tapos biglang mamamatay ang hari, yun po isang malaking problema. Kung ang bayan po ay nasa gitna ng isang panganib na katulad na sinasabi rito. At sa panahon na ito, wala pang tagapagmana si Haring Hezekias. Walang ahalili sa kanyang trono. At ang linya po ng pagkahari ni David, yung Davidic line ay nasa panganib. Mapuputol yun. Makikita na mapuputol siya. Kaya nga po si Hezekiah ay nanalangin sa Panginoon. Sabi po ni Hezekiah, siya po ay umihiling sa Diyos dahil siya ay naging tapat sa Diyos. His appealing is based on a life of faith. Maaaring may pagkakamali siya na sinubaling sa Egypto at itong kanyang naisip sa pagkakataon na yon. Pero hindi katulad ng kanyang amang si Ahaz na nag-rebelde sa Diyos. Si Hezekiah nagkamali lang ng kanyang kaisipan na sinubaling sa Egypto. Pero sa pangkalahatan, siya'y nabuhay na tapat sa Diyos. Dito po sa Pangalawang Hari, basahin po natin, sa Pangalawang Hari, 18 kapitulo, unang gay 3 talata. Na 3 taon ni Oseas na anak ni Ela na hari ng Israel, si Hezekias na anak ni Ahaz na hari ng Juda ay nagsimula maghari. Siya'y 25 taon nang magsimula maghari. At siya'y naghari sa loob ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abi na anak ni Zacarias. Siya'y gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ni David na kanyang pinuno. Kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi at binagsak ang mga sagradong poste. Kanyang pinagputol-putol ang ahas at tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinawag na Neustan. So makita natin si Hezekiah sa isang tapat na hari. Hindi katulad ng ama niya na isang masamang hari sa Judah, pero si Hezekiah ay siyang mabuting hari. Dito po sa Isaiah, isa 4 na talata ng Isaiah chapter 13. Sa Ingles kanya, and the word of the Lord came to Isaiah, saying kanya, dito po sa Pangalawang Hari, chapter 20, verse 4, itong mababasa natin. And it happened before Isaiah had gone out into the middle court that the word of the Lord came to him saying. So ito po ay parallel din po sa account po ng hari. Dito po sa Isaiah chapter 34 verse 5 ganyan. 38 verses 4 to 5. Na magkagay dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias. Humayo ka at sabihin mo kay Hezekias, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos David na iyong ama.
Aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking daragdagan ang ng 15 taon ang iyong buhay kanya. So, ibig sabihin, pinakinggan ng Diyos ang paningin, ang panalangin ni Hezekiah. I heard your prayer, I have seen your tears. Surely I will add your days 15 years. Sa mga kapatid, magkakaroon po ng karagdagang 15 taon sa buhay po ni Hezekiah. Dito po sa Pangalawang Hari, chapter 21, verse 1, si Manase ay 12 taon na siya naging hari. At siya po ay naghari ng 55 taon sa Jerusalem. Ang kanyang ang pangalan ng kanyang nanay ay Epsiba. So, ibig sabihin, kung ating bibilangin, pagkaraan po ng ito na sinabi ng Panginoon na madaragdag ng 15 taon ang buhay niya, 3 years after that, si Manase ay naipanganak. Yung makikita natin. Si Manase po ay hindi katulad ng kanyang ama sa isang masamang hari. Pero si Hezekiah po ay isang mabuting hari. So binigyan siya ng panahon ng Diyos, sapat na panahon para magkaroon siya ng anak. Yan nga po, naging anak niya si Manase. Yun po isang masamang hari, makikita natin. Sa ika-6 na talata, at aking ililigtas ka at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at ipagtatanggol ko ang lungsod na ito. Tingnan ninyo. Ito, sa Isaiah chapter 37, nangyari na yan. Pinagtanggulan ng Diyos ang Assyria laban kay Sennacherib, di ba? Dahil sa sinugo ng Panginoon ng kanyang anghel at pinatay niya ang 185,000 mga sundalo ni Sennacherib. Pero dito makikita natin, hindi pa nangyari yun. Sabi niya, aking ililigtas ka at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria at ipagtatanggol ko ang lungsod na ito. Doon po sa chapter 20 verse 6 ng Kings, palang hari, ipagtatanggol ko ang lungsod na ito para sa aking pangalan at para sa pangalan ng aking lingkod na si David. Ganyan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay may pangako kay Haring David. Doon po sa Pangalang Samuel, chapter 7, verses 12 to 16. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, will come from your body, and I will establish his kingdom. It shall be the house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men. Sabi dito, and your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. So ito yung pangako ng Diyos kay David. So isabihin, kaya niya gagawin ito para matupad niya yung pangako ng Diyos kay Haring David. Na dito po sa 7, ito magiging tanda sa iyo mula sa Panginoon na gagawin ng Panginoon ang bagay na ito na kanyang ipinangako. Sabi nito, narito aking pababalikin ang anino sa mga baitang na pinababa sa mga baitang ni Ahaz sa pamagitan ng araw ng 10 baitang. Sa gayumurong ang anino ng araw ng 10 baitang sa mga baitang na binabaan ito. Alam po ninyo ang mga Israelita, sila'y mahilig po sa tanda. Para ito po ay isang parabagang katiyakan na gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. Kaya nagbigay po siya ng tanda kanya. Ang tandang ito ay yung nga pong sinasabi sa 8 talata. Narito aking pababalikin ang anino sa mga baitang na pinababa sa mga baitang ni Ahaz sa pamagitan ng araw ng 10 baitang. Sa gayo, umurong ang anino ng araw ng 10 baitang sa mga baitang na binabaan na ito. Ito po yung sundial. So, ibabalik nila ng 10 baitang. 10 degrees yung sundial, mga kapatid. Paano nangyari yun? Isipin po natin, pinag-ulit-ulit na po yung na-experiment ito, nagawa sila ng sundial, hindi nila magawa.
Ano po ang dahilan? Kasi inulit-ulit nila ito para matiyak na talagang ito yung nangyari. Pero di nila magawa pabalikin ng 10 degrees backward ang anino ng araw sa sundial. Ang sundial po ay parang isang orasan, kaya lang ang anino ng araw ang basihan. So pag tumama dito yung anino, alam mo yung oras. So pinabalik nila ng 10 degrees. Wala po tayong explanation diyan. So ito isang himala o isang miracle. Ito ay ginawa sa kapangyarihan ng Diyos. So kahit ano pang ingin natin ng rason sa bagay niya, walang rason yan sapagkat ito ay isang miracle para matiyak ni Hezekiah o Ezekias na totoong gagawin ng Panginoon ang kanyang gagawin na siya pagagalingin ng Diyos kanya. Sa verse 9, ang sulat ni Ezekias sa hari ng Juda nang siya magkasakit at gumaling sa kanyang sakit. So ito'y isinulat po ni Haring Ezekias kanya. Ito po ay maliwanag kung sino sumulat nito. Ang sumulat nito ay hindi si Isaiah, kundi ito sinulat ni Ezekias. Yung maliwanag po kanya. Ang sulat ni Ezekias kanya nung siya nagkasakit at nang siya ay gumaling. Ang sulat po ito ay merong 3 bahagi. Actually, ito isang awit. Awit ng papuri sa Diyos. Yung unang bahagi, verses 10 to 4, ay isang lamentation. Sabihin, ito yung panahon siguro siya may sakit. Doon sa verses 15 to 18, ang biyaya ng pagkakaroon ng kapigatian. Blessings of affliction. At yung huling bahagi, verses 19 to 20, ay ang kagalangan or rejoicing. Ito po ay isang awit. Psalm. Ito po ay isang awit ng papuri na ginawa po ni Haring Hezekiah. Sa verse 10, aking sinabi, sa kalagitnaan ng aking buhay, ipapasok ako sa mga pintuhan ng Siol. Ako'y pinagkaitan sa mga nalalabi kong mga taon. Maliwanag po sinasabi niya. Ano po? Doon po sa American Standard Version, ang salin po dito, in the noontide of my days. Dito po sa New King James, I said in the prime of my life, I shall go to the gates of Sheol. I am deprived of the remainder of my years. So, si bata pa. Nung nangyari po itong pagkakasakit niyang ito, bata pa siya. Kumbaga, siya po yung mamamatay sa kalagitna sa kanyang kabataan na ito yung panahon ng kalakasan at kasalukuyang kanyang tinatamasa ang kagalingan ng kanyang pamumuno. Tandaan po natin itong haring ito ay tapat sa Diyos. Ginagawa niya nararapat sa kanyang bilang hari. Sabi niya, I shall go to the gates of Sheol. Kanya. Dito po sa King James Version, itong mababasa natin. I said in the cutting off of my days, I shall go to the gates of the grave. I am deprived of the residue of my day. So, yan po, alam po, minsan po yung Sheol, alam po natin ang ibig sabihin ng Sheol, ito po yung katumbas ng Hades. Pero kung minsan, ito po yung sinasalin na libingan. Sa pagkakataon na ito, hindi mahalaga kung anong kahulugan, no? Libingan ba yan? O ito yung lugar ng mga kaluluwa ng mamamatay. Ibig lang sabihin ni Haring Hezekias, ako yung mamamatay kanya. Siya yung mamamatay sa kanyang kabataan. Yun ang sinasabi niya. At pinagkait siya ng kanyang mga taon ng buhay niya kanya. Sa 11, aking sinabi, hindi ko makikita ang Panginoon. Sa lupain na nabubuhay, hindi ko na makikita pa ang mga tao kanya. I said, I shall not see ya. Ito po ay isang parang bagang dinaglat ng Elohim o Jehovah. YHWH. The Lord said in the land of the living, I shall observe man no more among the inhabitants of the world. Sabihin, hindi niya makikita ang Panginoong Diyos sa lupa ng mga buhay dahil pupunta sa Sion. At siya rin ay maihiwalay sa mga tao sapagkat siya nga po yung mamamatay. Yun ang sinasabi nito ni Haring Hezekias. Pag ako'y namatay kanya,
hindi ko na makikita ang Panginoon sa lupain ng mga buhay. At ako'y maihiwalay din kanya sa mga tao sapagkat siya'y mamamatay. Yun ang ibig niya sabihin. Yan ang kanya magiging kalagayan. So, hindi matatapos ng kanyang normal na pamumuhay na katulad ng naranasan ni Ezekias sa pagkakataon na ito. Mapuputo na yun, sabihin. Hindi na magpapatuloy ang kanyang pagiging hari at ang kanyang magandang pamumuno sa lupain ng Juda sapagkat siya mamamatay. Ito'y panaghoy. Siya'y nalulungkot. Kung ako'y mamamatay kanya, ito nang mangyayari sa akin. Mapuputol na ang aking pamumuno. Mapuputol na ang aking mabuting paglilingkod sa Panginoon sa lupain ng mga buhay. At ako'y maihiwalay na sa aking mga sinasakupang mga tao. Yun ang sinasabi niya. Sa verse 12, ang tirahan ko'y binunot at inalayo sa akin na gaya ng toldo ng pastol. Gaya ng mga habi ay binalumbon ko ang aking buhay. Kanyang ihiwalay ako sa habihan. Mula sa araw hanggang sa kinagabihan, ay tatapusin mo ako kanya. My lifespan is gone, taken from me like a shepherd's tent. I have cut off my life as a weaver. He cuts me off from the loom. From day until night, you make an end of me. Kanya. Alam po niyo mga pastol, nakatira sila sa tolda. Dahil palipat-lipat sila ng lugar. Naghahanap po sila ng mabuting pastulan para sa kailang mga pastol. Ngayon, pagka ang pastol ay lilipat sa ibang lugar, siyempre, didismantle niya yung kanyang tent para makalipat siya. Yun ang sinasabi niya. Parang ganun ang larawan na sinasabi niya. So, iiwanan niya yung lugar ng pastulan, kaya sisirain na niya kanya yung kanyang tent. Di ba? So, dito po, sabi niya, I have cut off my life like a weaver. He cuts me off from the loom. From day until night, you make an end of me. So, ang Diyos po ay mga habi. At ang Diyos po ay parang mga habi na kinokontrol niya ang buhay ni Hezekiah. Pag natapos na yung pangahabi, tapos na yung nangahabi kanya. So, isabi, tapos na yung buhay ko kanya. Parang isang mga habi ang Diyos. Pagtapos na kanyang pangahabi kanya, yung mga habi ay matatapos siya sa pangahabi kanya. So parang gano'n na nilalarawan niya na pareho sa kanyang kamatayan kanya. Parang natapos na ang pangahabi, ang mga habi sa kanyang pangahabi. Gano'n din ang ako kanya. Matatapos na ako sa aking pamumuno bilang hari at ako'y mamamatay na. Yung nasabi ni Haring Ezekias. Sa 13, hanggang sa kinaumagahan, ako humingi ng saknono. Katulad ng leon ay binali niya ang lahat ng mga buto. Mula sa araw hanggang sa kinagabihan, ay tatapusin mo ako kanya. So siya po'y nanalangin hanggang sa umaga kanya. Ibig sabihin, meron sa kanyang kaisipan, umaasa pa siya na siya'y gagaling. Gawa nga po siya nanalangin kanya hanggang sa umaga. So, ibig sabihin, malaki ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na siya gagaling. Di ba, mga kapatid? Sabi, katulad ng isang leon kanya. Ibig sabihin, kaya nga po, sinabi katiyakan ng kamatayan niya. So, kaya ayusin mo kanyang iyong bahay sapagkat kayo mamamatay kanya. Dito po, parang leon, like a lion. Alam po niyang leon. Ito po yung umuungal. Malakas ang ungal po yan. Ayon po sa National Geographic. Marinig sa buong lupain ang ungal ng isang leong lalaki. Kanya. Doon sa lakas ng ungal niya. Kanya. So para bagang ang Diyos ay parang leon na umungal. Na kanyang, sabihin parang papatayin kita kanya. Na walang pag-asa ng kaligtasan. Isipin mo kung ikay nasukol ng leon, wala ka ng pag-asa. Ikay kakainin niya. Budurugin niya yung mga butok. Ito ang sinasabi niya. Tiyak na aking kamatayan. Sabi ng Diyos, thus says the Lord, let your house in order, set your house in order, for you shall die and live.
You shall die and not live. So yun ay katiyakan ng kamatayan, parang leon, ganyan. Na nasa harapan mong leon. Wala ka lang pag-asa na mabuhay ka sapagkat ikay papatay ng leon. Saka, like a lion kayo. Katiyakan ng kamatayan nyo. Yung sinasabi ni Hezekiah sa isang talinhaga. Inaalintulad niya sa isang leon. Dito po si 14. Gaya ng langay-langayan, walang tagak ay umihibig ako. Ako'y tumatangis sa parang kalapati. Ang aking mga matay na lumatas sa pagtingala o Panginoon. Naapi ako, ikaw naway maging katiwasayan ko kanya. Like a crane or a swallow, ito pa yung mga ibon. So I chattered. I mourned like a dove. My eyes failed from looking upward. O Lord, I am oppressed. Undertake for me. So, ibig sabihin, siya magbigay ng katiwasayan sa kanya-kanya. Tingnan po natin, like a swallow, I clamor, I moan like a dove. Ito po yung mga parang malungkot na mga awit, na mga ibon, na hindi natin naintindihan. Yung po mga kalapati, ganun sila. Pero hindi natin maintindihan. Ganyan. So ito po ay isang sa kanyang pagsasalita para siyang gano'n sa panalangin niya sa Panginoon. So yung sabihin, si Hezekiah po ay dito po sa binasa natin sa 14 kanya, tumatangis na parang kalapati kanya. Hezekiah is moaning to God. Actually, moaning, hindi ka nagsasalita. Ikaw ay nagpapakita ng masakit na damdamin. Di ba? Parang gumagano siya sa Diyos. Siya, masakit ang kanyang pakiramdam. Kanya. Siya'y nakatingin sa langit habang siya'y nananalangin. Hanggat siya'y napagod sa ginagawa niyang yun. Nakatingin siya. Kaya nakalumatang kanyang mga mata kanya. Sabihin, napagod siya sa pananalangin sa Diyos. At siyempre, kahit sinong tao na malalaman niya siya mamamatay at wala lang lunas, kahit pa paano ikay tao, ikaw ay lubang masasaktan di ba? Sa iyong damdamin. At ikay lubang malulungkot. Katulad ng ating Panginoon sa alamanan ng Gethsemane. Siya namanglaw na totoo. Ganon din ang pakiramdam ni Haring Hezekiah. Siya namamanglaw na totoo at tumahanap siya ng kalunasan sa Panginoon doon sa kanyang kapanglawan na dinaramdam at tumingi siya ng pag-asa sa Panginoon na sana hindi pa siya mamamatay. Sa verse 15, ngunit ano aking masasabi? Sapagkat siya nagsalita sa akin at kanya namang ginawa. Lahat ng tulog ko ay nakatakas dahil sa paghihirap ng aking kaluluwa. What shall I say? He has both spoken to me and he himself has done it. If I shall walk carefully all my years in the bitterness of my soul. So ito po ay isang pagpapalit ng tono. Yung unang mga talata, ito yung tono ng kapangalawan, ng kalungkutan, ng kawalang pag-asa. Bagamat siya imasa sa Diyos. Pero dito po sa 15 talata, ito yung pagbabago ng tono. Hindi makapagsalita si Hezekiah kung anong sasabihin niya sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ginawa lang Diyos ang hinihingi niya. Dinagdagan ng Diyos ng 15 taon ng kanyang buhay. Sa makatid, matutuloy ang pamumuno niya sa kanyang bayan at maliligtas ang kanyang bayan. Ang Jerusalem ay hindi magagapi ni Sennacherib. Di ba sabi, ililigtas ko ang lungsod na ito ngayon. Ibig sabihin, hindi pababayaan ng Diyos. Hindi lamang dinagdagan niya ng 15 taon ang buhay ni Hezekiah, kundi hindi na nagagapi ang bayan ng Jerusalem sapagkat ililigtas ng Diyos. So ito'y tono ng kagalakan, di ba? Nagbago ang tono niya kanya. Ginawa niya ito kanya. So ito yung chapter 37, di ba? Ginawa niya. Ano? Hindi nagtagumpay si Sennacherib. Yung anghel ng Panginoon, pinatay niya isang
135,000 mga sundalo sa Sennacherib. Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Ezekias. Pinakinggan ng Diyos kanya. Ngayon, ito po isang pagkakataon na nakilala mo ang kabutihan ng Diyos. So, anong expect natin gagawin ni Ezekias? Sa nalalabing buhay niya, 15 taon. Siyempre, siya mamumuhay ng mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. At siya po'y susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, I shall walk carefully all my years. Siya'y magiging tapat na maglilingkod sa Panginoon. Sa kapaitan ng kanyang kaluluwa. Ano yun? Yung pag-aalaala ng sakit ng pakiramdam niya. Dahil siya may sakit. At siya niligtas ng Diyos sa sakit na yun. So naalala niya yung kapaitan na yun ng kanyang naging sakit. At yung babala na malapit na siyang mamatay. Pero siya po ay, siyempre siya may kagalakan doon. So verse 16. O Panginoon, sa pamamagitan ng mga bagay na ito, nabubuhay ang mga tao at nasa lahat ng ito ang buhay ng aking espiritu. Kaya ibalik mo aking lakas at ako'y buhay mo kayo. Sabi rito ito ang panalangin po ni Ezekias. Ito po ay yung ito po yung kanyang nakita na mayroong biyaya na dumarating pagkatapos ng kapigatihan, di ba? Sapagkat siya'y niligtas ng Panginoon. Dito po sa ikalabang pangusap. At nasa lahat ng ito ang buhay ng aking espiritu. In all these things is the life of my spirit. Alam po ninyo, doon po sa aklat ni Solomon sa Ecclesiastes, mas mabuti lang pumunta sa bahay ng tangisan kaysa sa bahay ng pagsasaya. Sapagkat sa bahay ng tangisan, the house of mourning, ikay nagmumuni-muni sa sarili mong kamatayan na darating. Ikay nagmumuni sa iyong kahinatnan, sa iyong kamatayan. So, ang tunay na buhay ng Espiritu ay makikita sa mga kapigatihan na naranasan natin at ang biyaya na dumarating pagkatapos ng kapigatihan. Makikita po natin sa Romans chapter 5, verses 1 and 3, ang pagdadanas po ng kapigatihan na hindi lamang palaging ito'y negative, hindi po. Basahin natin. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan niya nakalapit tayo sa biyayang ito ng ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatihan sa pagkaalam ng kapigatihan ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Mayroon pong blessing ang kapigatihan sa isang taong tapos sa Diyos. At ito po'y nakikita ni Haring Ezekias sa kanyang naranasan. At ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang pagkakaroon ng patuloy na pakikisama sa Diyos. Ay having fellowship with God. Sabi niya, so you will restore me and make me live. Para makapagpatuloy ako ng paglilingkod sa iyo, Diyos. Yan ang kahulugan ng buhay ni Haring Ezekias sapagkat sa isang mabuting hari. Indeed, it was for my own peace that I had great bitterness. But you have lovingly delivered my soul from the pit of corruption. For you have cast all my sins behind your back. Dito po sa Tagalog, sinara ko po itong Biblia ko. Dito po sa Tagalog, basahin natin. Narito, tiyak na para sa aking kapakanan, ay nagtamo ko ng malaking kahirapan.
Ngunit iyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak, sapagkat yung itinapon ang lahat na aking mga kasalanan sa iyong likuran. Kanya. So, makikita natin ang kapigatihan po na naranasan po ni Sikayas. Nakita niya, ito'y para sa kanyang sariling kabutihan kanya. Tingnan niyo, ibisahin natin. Narito tiyak na para sa aking kapakanan, para sa kanyang kabutihan kanya, yung naranasan niyang kapaitan, dakilang kapaitan, dakilang kapigatihan kanya. Ito isang bagong natulasan ni Isaias, ni Ezekias sa buhay. Sa pamamagitan ng kapigatihan na naranasan niya, natagpuan niyang kapayapaan. Dahil nga po siniligtas ng Diyos. So sabi niya, ito'y natagpuan ko kanyang kapayapaan sa gitna ng kabigatihan kanya. At nakita rin niya ang pag-ibig ng Diyos sa isang panibagong pagtingin na siniligtas ng Diyos sa kamatayan at pinatawad ng Diyos ang kanyang mga pagkakasala. Sabihin, lalo pa siyang lumapit sa Diyos dahil lalo niya nakita ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Niligtas siya kamatayan. Hindi lamang yun. Pinatawad niya ang kanyang mga pagkakasala. Kung tayo titingin, yun siya pa makita ng kamatayan ng Panginoon. Sa verse 18, sapagkat hindi ka maaaring pasalamatan ng Sion, hindi ka maaaring purihin ng kamatayan. Silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makaasa sa iyong katapatan ngayon. For Sion cannot thank you, death cannot praise you. Those who go down to the pit cannot hope for your truth. Pag tayo po ay namatay, doon po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 7, ang alabok, ang ating katawan, babalik sa lupa, na kung saan siya nanggaling. At ang Espiritu magbabalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Yung ating kalos Espiritu, ito'y dadali ng Diyos sa Sion o sa Hades. Ito pong lugar na mga namatay na mga tao. Ang kailang mga kaluluwa, mga Espiritu, ay dadali ng Diyos sa Hades. Yung pong ukay, yan ang libingan. Pero yung Hades, yun ang lugar ng mga kaluluwa mata. Actually, maaring sa Old Testament, hindi pa ito lubusang naunawaan ng mga tao doon. Pero ito yung lubusang ipinahayag sa bagong tipan. Dito po ang salitang Sion at saka yung salitang hukay ay nangangahulugan ng magkaibang bagay. Pero kaya nga po itong bagay na ito hindi pa gaano malinaw sa mga tao sa lumang tipan. Sinasabi lang ni Ezekias, pag siya namatay, hindi na siya makapaglilingkod sa Diyos. Katulad ng siya'y buhay kanya. So yung makikita natin, ang bagong tipan ay mayroong kinukumpletong pagpapahayag na hindi malinaw sa Old Testament. Sa verse 19, sinanak na naman ang aking Biblia, the living man, he shall praise you. As I do this day, the Father shall make known your truth to the children. Yung buhay na tao, siyempre siya nakapagpupuri sa Diyos. Tulad natin, tayo buhay, tayo nakakapagpuri sa Diyos, di ba? Sapagkat tayo buhay. At pagka tayo buhay, matuturuan pa natin ang ating mga anak sa daan ng katotohanan. Doon po sa Old Testament, makikita natin ang Old Testament baliktad. Ika'y kabilang na sa tipan bago pa nakilala ang Diyos. Kaya dito po ang mga magulang, kanila pong tinuturuan ang kanilang mga anak sapagkat hindi nila alam ang kautusan ng Diyos at hindi rin nila kilala ang Diyos. So, Deuteronomy chapter 4 verse 9, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo yung kaluluwa ng buong sikap. Baka malimutan mo ang araw bagay na nakita sa iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Paalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak kanya. At ito po sa ika-6 na kapitulo ng Deuteronomy,
sa ika-6 na kapitulo, ika-6 na talata, hanggang ika-7 talata, ang salitang ito na aking inutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso at yung ituro ng buong sikap sa iyong mga anak. At yung sabihin sa kanila kapag kayo nakaupo sa iyong bahay, kapag kayo lumalakad sa daan, at kapag kayo naihiga, at kapag kayo bumabangon. Ibig sabihin, ito ituro sa iyong mga anak sa lahat ng panahon. Ganyan. Kaya tutulog ka, kaya naglalakad ka, ganyan. Kinakagising ka, ganyan. Ituro mo sa iyong mga anak. Ito ay kagalakan ni Ezekias na siya makapagpuri sa Diyos dahil siya binigyan ng 15 taong karagdagan ng Diyos at naturuan niya ang kanyang mga anak. Sa pagkakataon na ito ay si Malasin na kanya naging supling. Sa verse 20, the Lord was ready to save me. Therefore we will sing my songs with string instruments all the days of our life in the house of the Lord. Ibig sabihin, sila'y magpupuri. Dito po sa Tagalog, verse 20. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin at kami aawit sa saliw ng mga panugtog na kawad sa lahat ng araw ng aming buhay kanya. So ililigtas niya si Ezekias. At lahat ng mga kabilang sa bansang Uda na sasampalataya, magpapatuloy na sasampalataya sa Diyos. Hezekiah and all those who will turn to Him in faith, katulad ng ginawa ng Ezekias. Siya'y nanalangin sa Panginoon dahil sinabi ni Rabshakeh kanya, sila'y sasakupin ng Assyria. Hindi na siya bumaling sa tao, siya nanalangin sa Panginoon. At siya'y pinakinggan ng Diyos.